wala na siguro akong pag-asa na makapagbakasyon sa Pilipinas ngayon na inalagaan ko si Papa Dudes. Okay siya, oo. Pagdating doon, ang kinatatakutan ko lang, my friends and friendship, ay baka mainit or kung ano, at may sakit sa puso at minsan ang kanyang heart rate ay hindi nagno-normal. Welcome back to my channel, my friends and friendship. It's Monday morning, 6:30 in the morning. Maaga pa akong nagising para ma-ready yung pagkain ni Zoe. At papasok siya ngayong umaga. Kaya ito, nire-ready ko na ang kanyang food. Oatmeal lang naman ang kanyang kakainin ngayong umaga. At saka ang itlog na nilaga o boiled eggs. So, yun lang naman. Natulog pa si Zoe. Maya-maya, pag 6:30, 1 minute na lang, gigisingin ko na siya para kakain na siya. Pinipilit ko yan, my friends and friendship, na kumain sa umaga. Hindi pwedeng hindi. Alam kong mahirap kumain sa umaga. Talagang mahirap talaga lunukin ang pagkain. Pero kailangan niyang kumain, papasok sa school. Naka-ready na ang kanyang vitamins para painumin ko sa kanya pagkakain niya. At ito ang kanyang egg ay nire-ready ko na din. Ay, babalatan ko muna, my friends and friendship. Agang maaga, ganito ako, gising ako. Pag may pasok si Zoe, nandito din ang nanay. Pero kung wala ang nanay, ganun din. At naka-ready na dyan ang uniform niya pag nasa trabaho ang nanay, ang mami niya. At ihatid na lang ng daddy niya. Ngayon, nandito naman si mami niya. Kaya si mami niya ang mag-prepare ng kanyang baon. I-ready pa ang baon. Kaya kailangan gisingin ko na siya, my friends and friendship. At anong oras na? Ito na si Zoe. Natulog sa akin. Ewan ko kagabi, pumasok siya dito at dadala na yung iPad niya. Sabi niya dito siya matutulog sa akin. Kaya madilim pa ang kwarto. Kaya gigisingin ko siya. Buksan ko yung ilaw. So, baby, let's go na kami na kay mama. You have school. Dali na. Up. Gising ka. Oh, iwan na pipi na? Okay, ginising ko na. Binubuhat ka na. Kaya pipi muna ikaw, ha? Okay? Doon siya pumasok sa kwarto ng nanay. Ewan ko ba, nagtampuhan siguro silang mag-ina. Kaya nag-alsabalutan siya. Doon siya natulog sa kwarto ko. Nakakatuwa itong si Zoe. Sabi ko, bakit ka nandito? Yes, hindi sumasagot. Tapos natulog lang doon. Ako sanay ako mag-isa sa kama ko. Ang sakit ng balikat ko kasi pag may katabi ako kasi hindi ako makagalaw. At ito pag natutulog, sumusiksik. Hindi ako makagalaw. One position lang ako, nakatagilid lang. Pero wala akong magagawa dahil doon natulog sa akin. Kaya yan, nire-ready ko na ang food niya. At saka ito yung tubig niya. Okay? Nanonood ako ng news. At uulan naman yata ngayon. Kaya gagawa muna ako ng coffee. Ang lamig-lamig, my friends and friendship. Sobra pa rin ang lamig. Ayan. Kailangan pala makapunta ako ngayon ng Costco. Dahil wala kaming, kaunti na lang ang coffee ko. Ayaw ko maubos. Wala, kaunti na mga 2 days na lang ito, wala na. Kumusta pala kayo dyan, my friends and friendship? Good morning sa inyo. Good morning sa inyo. Kumusta kayo? Kumusta ang mga health ninyo? Lang sa inyo, ingat-ingat lang kayo parati sa kinakain at ingat lang kayo sa katawan ninyo. Huwag niyong pababayaan. At sana ay nandiyan kayong lahat sa mabuting kaligaya at safe sa kung anuman. So I'm always praying to all of us. Kaya take care lang, my friends and friendship. So wala na siguro akong pag-asa na makapagbakasyon. Dahil natatakot na akong magbakasyon na kasama si Papa. Gusto niya talagang magbakasyon. Pero natatakot ako baka mamaya kung sobrang uminit doon at kung atakihin sa puso. Kasi yung bigla nilang humihina ang kanyang heart rate. Kaya natatakot ako. Kaya ang plano kong July na magbakasyon, ewan ko kung matuloy. Sana naman. Bahala na si God. Basta humingi ako ng sign kay God na kung papayagan niya ako magbakasyon, ay makakakuha na ako ng ticket. Kung hindi, ay wala. Yun nga. Sa friends and friendship kasi namimiss ka na nila. Oh, good morning. Ayan na si Zoe.
Kakain na siya at magre-ready na sa school. Okay, ito na oatmeal mo ha. Ayan yung egg. Ito yung vitamins mo. Huh? Ay, water muna. Water. Umiinom ng tubig bago kumain. Sinusubuan ko dahil pag hindi mo sinubuan yan matagal kumain. Nagmamadali tayo. Yan ang baon ni Zoe. Zoe's baon. Morning coffee. Okay. Let's get to my friend. You're eating. What are you eating? It's only a little oatmeal. Yun ang kinakain niya sa umaga. Pero pag wala siyang pasok, marami siyang kinakain. O diba? Only a little na. Pag egg, ito gusto niya sa hard-boiled egg. Ang gusto niya ay yung white. Pero kung sunny side up, gusto niya yung wet. Wet! Ayun. Tapos na siyang kumain. At doon pinauna ng mami. Sabi ng mami niya, mag-toothbrush ka na doon sa banyo. Ay, sinundan ng ina dahil 7:05 na, magsi-17, sabi ng nanay. Matagal pa yun umalis sa banyo pag wala siyang nag-guide sa kanya. Hugas ng kamay, pati yung baso, hugas ng hugas. Hindi pa nagtututbrush. Ang tagal naglalaro pa. Kaya yung pinuntahan ng nanay. So far, so good my friends and friendship. Ang panahon ay medyo walang ulan ngayon. At today is we have appointment si Papa Dud sa kanyang heart doctor. May appointment siya ngayon ng 11. At pag matapos siyang madialysis ay magre-ready na din kami. Good morning sa inyong lahat dyan, my friends and friendship. Ito, tumatanda na si Mama Ella. At wala na ako, Diyos ko Lord. Ilang taon na lang. 17 ako, sa August, 17 ako, my friends and friendship. Pero wala na siguro akong pag-asa na makapagbakasyon sa Pilipinas ngayon na inalagaan ko si Papa Dudes. Dahil okay siya, oo. Ang kinatatakutan ko lang, my friends and friendship, pag okay, makasakay sa aeroplano dahil may wheelchair. Pagdating doon, ang kinatatakutan ko lang, my friends and friendship, ay baka mainit or kung ano at may sakit sa puso at minsan ang kanyang heart rate ay hindi nagno-normal at minsan may mga tumataas ang kanyang ano ba tawag nito, ang yung rate siyang tumataas na talagang hindi kailangang tumaas yun at talagang aatakan siya, magkakaroon siya ng cardiac. Okay siya, pero ngayon nahihirapan siya kahit maglakad. Kaya may appointment niya kami sa orthopedic, yung kanyang shoulder na ito, ayun ang iniinda niya dahil maraming mga tendons na napupunit na doon. Sige, siguro noon pa yan, hindi niya iniinda lang yan dahil bata pa siya noon. Siguro sa kakasuntok yan ng bags dahil karate instructor yun. Ngayon, sabi niya, gusto niya makauwi, ay ayaw kong dalhin siya doon. Dahil mahirap baka mamaya anong mangyari sa kanya, bakit? Kung halimbawa, hindi mo naman hiningi anong mangyari sa kanya sa Pilipinas, ay paano ang mga anak lahat at ang mga apo makauwi? Isa pamasahe lang sa eroplano, ang isang tao mga 1,004. Ay, yun ang iniisip ko na, sabi ko dito na lang tayo. Bakasyon na lang tayo dito kung saang state. Basta wag na lang umuwi. Pero talagang ayaw niya, gusto niyang umuwi talaga. Pero hindi ko talaga siya pagbigyan, my friends and friendship. Kaya, ang iniisip ko lang, kung kailan ko pa maiayos ang aking SS, Social Security. Hopefully, my friends and friendship, na ang SS ko ay nandyan lang yon, na walang may gagalaw. Hopefully, titingnan ko nga mamaya sa portal ko kung ano nangyayari. Dahil nag-stop na ako doong magbayad dahil tapos na ako noong January. Kaya yun. Okay. Ito lang naman ang routine ko sa araw-araw pagising sa umaga. Yun bang busy sa umaga, kaya yun lang. Pero happy na ako doon. Pero kahapon isang araw akong nakahiga kasi parang ang sama ng pakiramdam ko, yung bang yung bang parang naliliyo ako siguro sa sobrang lamig at tapos nagpapaandar kami ng heater, kaya yun siguro nagsama-sama na. At kayong mga friends and friendship ko, kung saan man kayo ngayon, kung nandyan kayo sa abroad din, ay feeling ko lang sa inyo parati ay ingatan ang sarili. Huwag kayong mag-isip ng kung anong problema. Isipin lang parati ninyo ang happiness sa buhay. Yung mga mangarap lang kayo, total libre naman. Huwag niyong sayangin ang oras ninyo na problema. Kung ano man ang mga problema na dumadating na sa Pilipinas ng inyong pamilya na nandyan kayo sa abroad, ay
i-absorb lang ninyo. Dalhin ninyong maayos. Dahil alam ko, naintindihan ko ang mga nasa abroad nagtatrabaho. Maraming problema dahil ang akala naman kasi ng mga kamag-anak natin sa Pilipinas ay marami tayong pera. Hindi lang nila yun naiintindihan, pero huwag kayong mamroblema. Kung ano man ang mga problema, financial, idasal na lang ninyo. Dahil talagang tutulungan tayo ng Panginoong Diyos. Kung ano ang mga problema, yung dalhin ng maayos. Katulad ko, kung anong mga problema, yun bang ngayon, iniisip ko, solution na kagad ang iniisip ko. Kung walang solution, lumalabas ako, nag-relax ako sa labas para walang stress. Yun ang gagawin niyo, my friends and friendship. Huwag kayong mamroblema. Lahat ng problema ay may solution. Kaya huwag ninyong i-absorb, huwag ninyong ipastress ang sarili ninyo. Bigyan niyong pagkakataon ang sarili ninyong mayroong happiness sa puso. Yung trabaho lang ng trabaho at isipin niyo na, uy, uuwi na ako next year. Ganun yung pang gawing inspirasyon ang pamilya. Hayaan ninyo ang mga problema, intindihan nilang ninyo kung ano kayo ang tinatrabaho ninyo na makayanan ninyong lahat. Ingat lang kayo. Punta kami sa appointment, wala nang oras kumain dahil ang tagal ni Papa kumain. Kaya nagbaon na lang ako ng sandwich. Dalang ko lang siya ng coffee. Ako nakainom na kanina ng coffee ng umaga. Ayaw ko minom ulit. May isa pang itlog na natira si Zoe na nilaga. Kaya dadalhin ko na lang, my friends and friendship. Bagal kasi ni Papa, kailangan maiwanan kami sa appointment kung antayin ko siya matapos kumain. Tagal niya. Paalis na kami. Papunta muna kami sa appointment. Tara, my friends and friendship, kain tayo ng sandwich kong baon. Nandito kami sa car at papunta kami sa appointment ni Papa Dudes. Ay, masakit ang ulo ko kaya iinom ako ng ito yung Tylenol, kaya kailangan kong kumain dahil 1,000 ang ininom ko. Lumuluha ang mata ko, kahapon pa to kung masakit ang ulo ko. Hindi pa naman sasakit ang ulo, sobrang lamig. Nilagyan ko pa ito ng palaman, yung tuna sandwich, pang tuna sandwich. Binauna ko si Papa Dudes. Hindi pa siya naka-almusal din, pero nandito na ang kape. Ay, nako. Paano kasi nang mamadali, kanina kami kumain pa ng almusal, di mahuli na sa appointment. Ang appointment is 11 o'clock, ngayon is 10:56 na, kahabol pa kami. Nandito na kami sa clinic. Ito yung clinic. Si Papa nag-aantay na lang ng call ng doctor. Clinic. Nandito kami sa heart doctor niya. Balitaan ko lang kayo mamaya. 7. Oh, 38 still? 37. 37? I picked it this morning. Oh, because you did not eat yet your breakfast. I eat, Okay. I drink water. Ah, you do. Okay. 233. Now is 2. So there's like a 38. patient, I think, aborting. Something about it. Couldn't understand the name. It's right in here. I was sitting on the exam table, please. Ito na kayo sa loob. Gotta keep the doctor happy, right? 142 over 64 Oh, yeah. today. Allopurinol 100 milligram once a day. So far, so good. Okay naman ang BP niya. At okay naman ang weight niya. Pero nagpapalit-palit kasi ang kanyang blood pressure. Nagpapalit-palit din ang weight niya. Depende. Kaya kailangan chinecheck yan. Parati siyang chinecheck. Kaya mabagal na siya pag lumakad. Kaya dyan siya. Kalabas na kami doon sa clinic ng doktor. Nakausap na namin at na-check na siya ng kanyang cardiovascular doctor, si Dr. Borde. Magaling na mga doktor yan, India. Ang mga gagaling. At kumain ka muna. May baon din akong pagkain sa kanya. At sinabi ng doktor na lahat ng mga record ng hospital noong na-confine siya ay sabi walang problema ang kanyang heart. Kaya hindi siya prescribe ng pacemaker dahil okay ang kanyang heart.
Ang problema niya, ang problema ni Papa doon sa ang kanyang shoulder na may pain. Sabi ko, ask ko, Doc, pwede siyang makapagbakasyon. Sa ngayon, sabi niya, alamin natin kung ano ang kanyang pain na nararamdaman sa shoulder niya at saka itetest ulit siya at saka na mag-decide. Yun ang pero kung ako sabi ko, Doc, sa heart talaga ang sabi niya walang problema sa heart niya kaya hindi siya required ng pacemaker dahil walang problema. At sabi ko, Doc, tumaas ba ang kanyang sa heart? Hindi, ang echogram niya is normal. Sabi niya sa akin, normal ang echogram niya. Well, sabi niya, nakita daw niya lahat ang mga test. Yung doktor kasi ni Papa Dudes is specialista yun sa heart. Yeah. At yun ang sabi ng doktor doon sa Saturday. Yung Saturday na doktor sa heart. Oo, na walang problema. Okay. Kaya so far, hindi pa ako makapag-decide sa gustong magbakasyon si Papa Dudes at ako. Hindi pa ako makapag-decide kung walang talaga ang doktor na siya ang maggagawa sila ng note na talagang walang problema sa heart. Ang mas mabuti, sabi pa niya, mabuti at okay siya ang kayang heart, walang problema. A few inches later. Hi my friends and friendship, nagpa-trim ako ng buhok ko. Napapagod na ako doon sa buhok kong mahaba. Pinaalis ko yung dulo, kaya parang ang gaan ng ulo ko. Parang ang sarap ng pakiramdam. Ayun na siya. Okay? Nantay na ako doon ni Cash. My friends and friendship, kararating lang namin. Pero ito, kagigising lang batuta. Ito silang dalawa. Who is that? Who is that? Who is that? Oh. Yeah. Yeah. Oh. Cash. Just put it there. Cash. Jing. Dami-daming laruan Ito ang nabili ko nga isda, my friends and friendship, pampano. Ito, alam niyo kung magkano na to, my friend? Dalawa lang na ganito, $14.95. Grabe ang mahal. At yung galunggong ko nandoon na pinasok ko na sa ref. Kaya ako busy ngayon, my friends and friendship. At di pa kami nakapag-lunch, kumain na kami ng tinapay ni Papa Dudes pagkagaling sa appointment. Kaya ito na uli ako. Sobrang busy. Andito pala si Cash at ang mami niya. Pero ngayon lang kami dumating. Buti natulog si Cash. Yung mami niya hindi masyadong nag-alaga at natutulog silang dalawa. Ay nako. Buti na lang may pangpukpok ako. Madalian para makakain. Kaya ito, nag-ready na ako para magsigang ng sabawan yung pampano. At di ko pa naasinan. Kukuha lang ako rito ng mga 3 piraso. At ito lang ulo yata, Dad, no? At isang buntot. Yun lang siguro. Yan mo lang, 4 na lang para makakain din yung iba. Kung sino may gusto. Kaya asinan ko to, my friends and friendship. Para, yan. Talagang nagmamadali ako dahil pagdating dito, wala ka namang maasahan. Kaya todo trabaho mo din na makakain ka. Dahil kung wala, hindi ka rin makakain. Anong oras na? Hapon na. Inaano ko lang ito, my friends and friendship, sa suka. Yung parang hinugasan ko. Pero hindi ko ihalo ang suka na ito mamaya. Kaya pinapakulo ko muna yun. Hinuhugas ko lang siya dito, my friends and friendship, sa suka. At itong aking ihahalong gulay. At itong ampalaya. Tira pa, my friends and friendship, para bukas pang prito. Inasinan ko na kagad. At medyo hindi ko ilalagay sa ref para medyo buro-buro siya. Diyan. Ano ko muna ang apoy. Nagmamadali si Mama Ella para makakain. At ang pangsahog ko,
Ayan. Ang gulay namin. Ayan. Bilisan. Ayan. Ulo. Ayan. Ayan. Diyan lang. Okay. A few inches later. My friends and friendship, ito na ang aking sinabawan na fish na pampano. Sarap na naman ang kain nito ni Papa Dudes. Ilagyan ko ng kalamansi, yung pure na nabili ko, $4 ang isang bottle na maliit. Pero hindi masyado siyang maasim, mabango lang. Masarap lang siya, my friends and friendship, sa yung pangpalis ng langsa. Pero ito, dinadagdagan ko pa nito ng pangpaasim. Ito yung tama na siya. Oh, ayan. Hi, mga friends and friendship. I'm eating papaya. This looks so nasty. The seed looks no nasty. You wanna know why? Because it looks like uto. Ano sa English uto? Sa Tagalog. Garapata. And it's so nasty. I remember my dog in the Philippines had this, like grapata looked like this. That's so nasty. Oh. Sabi ko sa iyo matamis. Ngayon ako nakatikim ng madalis This is dito. so good! Diba? Guys, eat your papaya. Papaya is good for you. At pangpaputi ng kilikili, pangpaputi ng singit, at pangpaputi ng just your overall skin. So make sure you eat your papaya. And the poops is soft. And your poop is soft. Ayan ha. Madaldal din yung katulad ko. Oh, my friends and friendship, nagustuhan niya ang hair ko. Share. Uy, silang uwa. Ando nun. Nagustuhan mo ang hair ko? You look beautiful, Mom. Yeah, thank you so much. Pinaputol ko dahil tingnan mo dry na. Kaya ayan na siya, my friends and friends. Sabi ni Papa, my friends and friendship, kaming mag-ina lang daw ang naglulukuhan. Kasi sabi ng anak ko is beautiful. Oh, sabi ko, ikaw rin, sabi ko maganda rin. Sabi ng tatay, kayo lang dalawang nagbubulakan. Salbahe talaga. Silang uwa. Andito, tingnan natin, my friends and friendship. Si Cass at saka. Mama. Tingnan niyo, my friends and friendship, ang pinagagawa. What are you doing, my love? Why you're under the table? Oh, oh my God. Naglalaro lang. Oh, you're playing that? Be careful. Naglalaro lang siya, my friends and friendship. Mabait na ang batang ito. Marunong na o tingnan mo. O, ayan. Patakbo-takbo lang pabalik-balik dito sa kitchen. At nanonood ng TV. Yan. And you know what, my friends and friendship? Ang ate is making the homework. You're done? Show your homework, my friends and friendship. O, ayan. Nakagawa na siya ng homework niya. At maglalaro na siya. Yes? Yes? What is... Papayas are tropical fruit high in vitamin C and antioxidants. Certain compounds in papaya. So basically, papayas are high in vitamin C and antioxidants, and its anti-cancer properties, and it improves heart health, among other health benefits. Ay, maganda. Yes, it's good for you. Oo, okay. Bibili ulit tayo. And it'll make you poop. You want to try? You wanna try the papaya? Or you wanna poop? You Oh, want- yeah, this is good for Zoe, Good for actually. you. You try it. It's sweet. Here, I'm gonna give some to Zoe. Yeah. Ito yung si Zoe, may gamot pa ito pang Nakakawa papups. ka na, ang kailan tao mo kumain. Yeah, okay. You try it, Here, baby. Zoe, try it. Oh, try it. Just try it. Sweet. You make me poop. That's good. Yeah, you Don't wanna spit it try out. it Do again? not spit it out. No, Okay. you want more? No, that's it for her. I know she didn't like it. So, are you hungry na? Oh, look at that boy. I'll give it to Dad. Oh! Pag nandito yan, my friends and friendship, yan, naglalaro lang siya. Naglalaro sila ni ate niya. Okay, don't pakpak ate, no? No, don't do that ate, okay? Oh, you're playing. You wanna eat na, boy? You wanna eat rice? You wanna eat rice, boy? You wanna eat? Yes? No, don't do that. It's mama. Don't hurt mama. Don't hurt ate. No, don't hurt ate, okay? Wala pang bawas ito nga. Si siya nila yata ang nagbawas ditong shrimps, no? Binaon niya. Pero mamaya, yan ang aalmusalin. At alam niyo, my friends, friendship, masarap yan sa sinangag bukas ng umaga at saka coffee. Ay, pupunta ako. Punta ako Yeah. dito. Magsasangag tayo bukas.
Pero hindi ako nakapunta ng Costco, hindi ako nakabili ng might be next. Kasi nagpupunta lang ako sa Costco kung mayroong, like bigas, paper towel, toilet paper, o kaya bibili ako ng ribs. Yun na, pero alam mo, paglabas mo kaagad, kung ang pinakabababa is mga 150, grabe. Ay, grabe. Pero gusto kong bumili ng crabs doon. Ang taba ng crabs ngayon sa Costco. The season talaga ngayon na taglamig ng crabs. Ano yun? Dungeness? Dungeness. Dungeness kasi Dungi! Iniraya ang kakalibo. It's Dungeness! Dungeness. Mayroong Dungeness kasi po yun ang funeral sa Kalibo. Oh my God. Dungeness, Dungeness pala. Oh my goodness. Ay nako. Ayan. So, are you leaving now? Say bye. Bye mga friends and friendship! Pauwi na sila. Kaya ako. Okay, Papa, bless muna sa Papa. Nagbe-bless Bless yan. sa Papa. Okay, bless. God bless. Hug Papa, hug Papa. Magkisamang gigit. Hug Papa. Hug Papa. Ram sam guli. Hug Mama. Hug Mama. Ay ate. Say bye mga friends and friendship! Papa. Pogi-pogi yan. Wow, Gigil ako. Oh, ito pa yung baby ko, ang isa. Bye, baby! Shout out kay Sam at saka kay Liam. I love you guys. Grandma life. Say bye! Say bye-bye. Thank you. Ligpit ko ang dami. Okay. Wala. Hindi yan eh. Mami niya, pag ang daddy ang nagpipick up niyan, tatakbo sa akin at ayaw umuwi. Kaya pag ang mami, no, say bye, Cash. Cash. Ganito ako, my friends and friendship, pag umalis ang mga apo. Pagdating nila, isang araw yan sila laro ng laro. Nakapakan mo ng mga laruan nila, kalat dito, kalat doon. Itong si Zoe at saka si Cass, ang daming kalat. Mas lalo pag dumating yung dalawa pang apo, si Liam at saka si Sam. Mabuti-buti yung si Sam at medyo dalagita na, hindi na masyado. Itong si Liam at saka si Zoe ang talagang makalat talaga. Dagdagan pa ngayon ni Cash. Kaya ito ang mga kalat nila. Talagang ang lola talaga ang napapagod. O di ba mga lola? Tayong mga lola ang napapagod parati sa kalat ng ating mga apo. Ang lola talaga ang lugi. At talagang lola talaga ang dating natin. Kung ano ang kalat, pag-aalaga sa kanila ay tayong lola. Pero kahit ganon pa man, my friends and friendship, ay natutuwa pa rin ako kahit napapagod. Ay, masaya ako at nandito ang mga apo ko. O, diba? Pahinga lang ako. Nanonood ng TV. Pagod na, masakit ang mga binti ko. At saka yung baywang ko. Alam naman yun, senior na tayo. Madali na lang mapapagod. Kaya upo muna ako ha. So that's it for tonight. It's already tonight and Zoe is already sleeping. It's almost 7:30 and thank you for watching and don't forget to subscribe Mama Ella channel. It's Mama Ella Boholano. Don't forget to press the notification bell para lagi-lagi ko kayong may update sa aking mga vlog. Like and you can share down below. Thank you. Bye-bye everyone and have a nice day and take care everyone. Don't forget to be pretty always and put on your lipstick. But Mama is like, no more lipstick now because it's time for me to sleep. Good night. Bye-bye. Good day.